Blessed afternoon dito po sa aming mga kapatid sa UK at good evening po sa aming mga kapatid sa Pilipinas. Narito na naman po tayo sa ating weekly gawain, Church of God in Christ Jesus. Iniimbitahan po namin kami samahan at maki-join sa aming pag-aaral ng mga mabuting balita ng Panginoon. At ngayon po ay ating tatawagin si Sister Merly for the opening prayer. Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinupuri ka namin at sinasamba, Panginoon. Lord God, narito kami muli at kami ay nagsama-sama para makinig sa iyong mga banal na salita. Panginoon namin lahat, kami nagpupuri sa iyo, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga pagmamahal at sa lahat po ng biyaya pinagkakaloob mo, Panginoon. Kung wala po kayo, Panginoon, hindi namin po kakayanin ang lahat ng anumang dumarating sa amin pagsubok. Kayo po ang nagiging gabay namin at kalakasan at kaligtasan. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal. Maraming salamat po sa iyong awat habag. Humingi po kami, Lord God, ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Panginoon ko, dalangin ko, Panginoon po namin lahat, dalangin po namin ang lahat ng aming kapatiran, ang bawat pamilya ng kanilang mahal sa buhay, Panginoon, ay naway ligtas sila sa lahat ng kapahamakan, sa kuna, gabayan niyo po sila, Lord God. Isa rin po, Panginoon, pinataas ko po sa inyo si Melinda Bernal na siya ay naka-schedule siyang operahan sa Tuesday. Nawa, Panginoon, ay gabayan niyo po siya, Panginoon. Alam kong hindi niyo po siya pababayaan. Nawa, Panginoon, ay malagpasan niyo po lahat ito. Kayo po ang maging talakasan niya, Lord God. Dalangin din po namin lahat po ng aming mga hinahangad pa sa buhay, Panginoon. Ano man po ang aming kahinaan, Panginoon, pagkalooban mo po ng kalakasan. Ganun din po, Panginoon, ang aming mga bansa, ang bansa sa buong mundo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang umiral palagi ay ang pagmamahal, ang pagmamahalan at kapayapaan, Panginoon. At dalangin ko din po, Panginoon, itong aming nararamdaman na init ng panahon, Panginoon, ay kayo po ang nawa ay kayanin namin po, Panginoon, ang lahat, ang init ng panahon nito, Panginoon. Alam po namin na pagkakalaban kami ng ulan, malakas na hangin upang maging presko naman kami kahit papano. At nawa, Panginoon, ang iyong kalikasan, Panginoon, ay maging maayos na dahil ito pong climate change na to, Panginoon, ay gawa ng tao. Kaya, Panginoon, matapos na po itong mga hindi magandang nangyayari, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na lahat ng may mga karamdaman, nawa, Panginoon, ay pagkalooban niyo po sila ng kagalingan. Ang lahat din po nahihirapan sa buhay. Naway, Panginoon, ay hipuin niyo sila. Magkaroon din po, Panginoon, ng kaalwalan sa lahat po ng mga nararanasan ng bawat bansa, Panginoon. Ay kayo po ang bahala sa amin, Panginoon. Matigil na po kung ano man pong karahasan iyan, Lord God. Sa inyo po kami nananalig, Panginoon, at nagtitiwala.
at hindi mawawala iyon, Panginoon, habang kami nabubuhay. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga nawawala ng pag-asa, ang mga naliligaw ng landas, Panginoon. Ipuin niyo po sila, Panginoon. Pagkalooban niyo po sila ng pag-asa, Panginoon. At kayo lamang po ang makakapagdulot ng Panginoon. Ito po ang aking panalangin, Panginoon, naway pakinggan niyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Psalm chapter 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of the sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruits in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Let's sing Seek Ye First po, mga kapatid. The kingdom of God is and all His things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. None shall live by bread alone, but God sings from the mouth of God.
Something true, given unto you. The door shall be opened unto you. Hallelujah. Mga kapatid, salamat po sa Panginoon. Tayo naman po ay magsama-sama sa linggong ito. At according to our schedule po, the last week of our of the month ay lagi po tayong magkakaroon ng Bible sharing. So, tayo po ay let's ask the Lord to guide us, the Holy Spirit to come with us so that we can share the love of God through His gospel. Let me call Sister Merly po for the opening prayer. Not for the opening, sorry, for the Word of God. Ang aking ibabahagi sa inyo mula kay St. John 15 verse 1 to 8, ang Gospel for today, ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Ito ang kalinhagang turo ni Jesus sa mga taong babad sa realidad ng kalikasan. Ang paghahambing niya sa puno at magsasaka ng ugnayan natin sa Kanya at sa Ama ay napakalinaw at madaling unawain. Tunay nga na kung ang isang sanga ay pinutol at mawalay sa puno, ito ay nawawala ng buhay at silbi. Kung tayo hihiwalay sa puno, kay Kristo, walang silbi ang ating buhay. Batid natin na maraming beses tayo nawawalay kay Jesus at doon natin nakikita ang kakulangan ng saysay ng ating buhay kahit sa kabila ng makamundong karangyaan na ating tinatamasa. Kung ito ay hindi nanggagaling sa puno ng buhay, hindi ito magtatagal at kadalasan nakakaramdam tayo ng uhaw na hindi napupunan ng material na bagay o makamundong tagumpay.
Ah, bilang mga sanga, tayo ang mga sanga. Dapat lagi tayong konektado, dapat laging nakakonekta tayo sa puno upang mamunga. Merong pakialam sa bawat isa at magbigay ayon sa kanyang kayang ibigay sa nangangailangan. Ibahagi natin ang ating bunga. Ang bunga ng pagmamahal at awa ay ibahagi sa kapwa. Naway manatili tayong nakakapit sa Panginoong Hesus, ang tunay na puno upang tayo ay lumago. Sikapin natin na sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay lagi tayong konektado ang ating buhay kay Jesus dahil hindi natin kakayanin kung tayo lang mag-isa. Ito lamang po. Amen. Naway nakapulot kayo kahit konting kaalaman. Salamat po. So, ang akin po i-share sa inyo mga kapatid ay ang pagpasalamat sa Panginoon in First Chronicle 16:34. Sabi po dito, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever." Lahat po ng ating nangyayari sa ating buhay, ito man po ay blessing, ito man po ay struggle, tayo po ay laging magpasalamat sa Panginoon kasi lahat po ng ginagawa at lahat po ng nangyayari sa ating buhay, kung tayo po ay naniniwala sa Diyos, tayo po ay ginagabayan. Kung yung pong hindi binibigay sa ating mga request natin, ibig sabihin po, alam ng Diyos na hindi yun makakabuti sa atin. Maghintay po tayo at may tamang panahon. May tamang panahon, may tamang oras para sa ating mga kahilingan. Kasi po ang Diyos po ay kilala tayo. Ika nga po ng Biblia, siya lang po ang nakakaalam ng ating isipan at ang ating puso. Wala pong ibang tao. So hindi po ito makakabuti sa atin kung ito man po yung mga pagsubok, humihiling tayo ng bagong bahay, kung hindi po ito kalooban ng Panginoon, ay ito po hindi natin ikabubuti. Ang sa akin lang po ay pagpapasalamat sa Diyos kasi lahat po ng bagay ay sa mundo ay nagbabago pero ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay hindi. Kaya ang lagi po niya namang iniisip yung ating ikabubuti. So pasalamatan natin ang Diyos kahit na po anong pagising sa umaga, kahit po yan tayo naproteksyonan ng buong linggo, tayo ayos sa pangatawan, may nararamdaman man pero not tolerated, ito po yung malaki ng pasasalamat sa Panginoon kasi mas marami pa pong mga tao na naghihirap at na nagdudusa sa atin. Atin po namang alam ang ating mga sarili. So, lahat po ng ating na meron tayo ngayon, ito po'y biyaya ng Panginoon. So, let's always give thanks to the Lord. Yan lang po at nawa po ay masaisip natin na ang Diyos ay makapangyarihan at sa lahat ng bagay may solusyon kung tayo ay magkahawak o maniniwala sa ating pananampalataya na may magagawa ang Diyos. Isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat mga kapatid. Gusto ko lang pong ibalik sa ating Panginoon ang papuri at pasasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob niya sa ating lahat, sa mga taong Kanyang mga tinawag. At ako po ay nagpapasalamat sa Kanyang paggabay sa amin sa pang-araw-araw na gawa namin at sa pang-araw-araw na buhay. Totoo nga po pala yung nakasulat talagang totoo po ito nakasulat sa aklat ng Mateo 6 na nakalagay po rito. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Sa verse 33 po ito, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran,
at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Totoo po yun sapagkat kagaya po ng nakasulat din po rito na kanyang sinabi, yung po mga talinhaga, yung po mga tungkol sa kagaya po ng mga ibon na nasa parang na hindi po sila, wala po naglo-look after sa kanila, wala po silang ngunit sila po'y nabubuhay sa tulong ng ating Poong May Kapal. Kaya ako po ay ika nga po hindi ko po pinagsisisihan ang pagkakatawag sa akin, pagkakatugong ko sa panawagan sa akin ng Panginoon sa pagdalo ko sa gawain ito sapagkat nung una po ay medyo talagang dumadaan po yung nai-stress pag may mga problema kami lalo sa pamilya. Ngunit ngayon po ay ito po ipinagpapadiyos sa Diyos na namin, sa aking sarili, ipinagpapadiyos ko ito ay napakasarap po ng pakiramdam at ang bawat bagay po na dumadaan ng problema sa amin, sa aking sarili ay madaling natutugunan basta't isipin laging kasama ang Panginoon. At yan lamang po mga kapatid, maraming pong salamat po sa inyong lahat. Let me call Sister Joy. Magandang gabi po. Ang akin naman po yung babahagi ay tungkol sa, nagmula po sa Efeso 6:2-4. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahabang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit na inyong mga anak. Sa halip palakihin niyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Ito po ay naaayon po sa naranasan ko ngayong nakaraang araw po. Kaya 2 days lang po. Marami talaga pong mangyayari bilang isang magulang po, lalo na po bilang isang ina, na masasabi ko po na sa edad ko pong 37 na nararanasan ko po ito na bilang, kasi na si Yuan po na confine, tapos while nanganganak naman po yung aking panganay. Sabi ko po, ganito pala po talaga maging magulang, maging ina. Na-appreciate ko po yung nanay namin na wala na po. Ganun pala po talaga. Maiintindihan mo maging isang magulang pagka magulang ka na. Na sabi ko nga po kay Evan, mabuti po at meron kaming Panginoon na tinatawag. Kasi po, nang dinala namin si Yuan sa ospital, muntik pa rin po kami maaksidente, muntik pa kami makabangga ng bata. Kaya sabi ko po, ang gabay ng Panginoon. Basta nagtitiwala ka sa Kanya at naniniwala ka sa Kanya, gagabayan at gagabayan kayo. Kahit na nararanasan po na hindi na talaga kayo nakakapag-isip ng tama. Kasi po, sabi ko nga po, proud po ako sa sarili ko kasi alam kong ako po ay talagang anak ng Diyos dahil hindi po ako nagtatampo sa Kanya, nasabay kong nararanasan kasi nagkataon po talaga na hindi ko naman maiwan si Yuan. Nagkataon po si Evan, hindi rin siya pwedeng sa trabaho, so ako lang po doon kay Yuan. Tapos bigla pong ang anak ko, mga anak na si Aya, sabi ko, ganito pala po talaga ang pagiging magulang. Walang katapusan. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi sa pagdadasal po, pakikipag-usap ko po sa Kanya. After po nun, meron namang magandang pag-asa, lalo na po sa bagong buhay, bagong pag-asa, palagi pong binibigay niya sa atin. Kaya po kahit na napakabigat na natutunan ko po na sa dulo, makikita natin talaga ang pag-asa. Magtiwala lang po tayo sa Kanya.
Yun lang po. Marami pong salamat. Thank you, Sister Joy. At ngayon naman po ay si Sister Shirley. Magandang gabi sa mga kapatid sa Pilipinas. Magandang hapon dito sa Great Britain. Papurit, parangal, pasasalamat ang aking ibinabalik sa Panginoon. Ang akin pong ibabahagi ngayong hapon ito ay ayon sa kay Matthew 5 verses 6. Happy are those whose greatest desire is to do what God requires. God will satisfy them fully. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos. Mapalad ang mga mahabagin sa Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ang ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Sa akin pong pagkaunawa sa salitang ito ay ito po'y isa na nating natatanggap habang tayo ay naririto sa gawain ito. Tayo po I am so blessed dahil ako po ay sa takbo ng aking buhay ay nakikipagsa tayo sa Panginoon. Sa kanyang katuruan at ang ating mga layunin ay matupad ang ating magandang kalooban para sa Panginoon. Ang ating pagkatao ay binabago at nalalaman ang katotohanan. Kung ano't ano man ang gusto natin ay ito'y mangyayari sa ating pakikipag-isa at sa mga lahat ng mga kahilingan natin, ito po ipagkakaloob ng Panginoon. Tulad na lamang sa aking sarili. Marami akong pinagdaanan at ako po ay nalampasan ko ang lahat ng ito nang dahil sa kanyang mga katuruan at ang aking minimithing na dapat mangyari sa aking buhay at sa aking paglilingkod, ito po ay aking natagumpayan. Ang aking kapayapaan sa aking buhay at ang lahat ng mga paggalingan ay binagkakaloob niya sa akin. Ito po ay sa patnubay ng ating Panginoon. Totoo nga po, mga kapatid, marami akong pinagdaanan sa mula. Ito po ay sa pamamagitan ng ating banal na Panginoon, ito'y nalampasan ko. Sa ating mga ginagawa, sa ating pakikinig, at sa isinasagawa natin at tinutupad ang ating mga tungkulin upang tayo ay magtagumpay sa ating pananampalataya. Maraming mga pagsubok ang dumaan sa aking buhay. Ang lahat ng ito ay pinasa Diyos ko ng lahat dahil ako ay alam kong ito ay pagkakaloob ng Panginoon sa takdang panahon. Maraming pagsubok ang dumating at ito'y nalampasan ko dahil sa aking minimithi sa aking buhay na ang Panginoon ang siyang magbibigay ng kanyang mga bagay-bagay sa ating buhay. Alam ng Diyos na kung gaano kahirap ang buhay. Sa simula, ang buhay ko'y nagkaroon ng mahigpit na pangangailangan sa pinansyal. At nang dahil sa gawain, ako ay nagtagumpay. Sa awat habag ng Panginoon ay binigay niya ako ng kalakasan. Ganon din naman, ang lahat ng iyon ay bunga ng ating pananampalataya. Ang mga financial ko ay nagkaroon na malaking pangangailangan at ngayon ay ito'y aking napagtagumpayan nang dahil sa ating Panginoon. Tayo po'y mapalad dahil tayo ay patuloy na nagmimithi na upang matupad ang ating mga ginagawa sa kalooban ng Diyos. Sapagkat
sapagkat ang ipagkakaloob ng Panginoon ay ang ating lahat ng ating pangangailangan. Ngayon naman, sa ating pagtanda, ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa Panginoon. Pinagkaloob sa akin ng Panginoon ang kalakasan, ang kagalingan, katagumpayan sa aking pananampalataya, although marami pa akong dapat tahakin sa aking ginagawang paglapit sa Panginoon. Pero ito ay hindi mahirap para sa taong kagaya ko dahil ako'y nakapokus sa gawain ito. Kaya mga kapatid, ang aking panalangin ngayon, nawa ang mga taong mga nagsialis at mga dapat bumalik sa pananampalataya at magkaroon ng pagmimithing makatupad sa mga pangako ng Panginoon. Inaanyayahan ko sila upang sila makamtan nila ang buhay na dapat nilang makamtan sa bandang huli. Marami pong salamat sa inyo at nawa ito'y patuloy natin gawin ang ating mga ginagawa. Tayo po ang isang haligi ng ating pananampalataya at ito po ating gawin. At ang lahat ng ito'y sa ating ginagawa, sa ating paniniwala sa ating Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ay aking naway kayo po ay nakapulot ng magandang balita at mga nangyari sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat. Ngayon naman po ay salamat po sa ating kapatiran na nag-share sa atin ng mga Word of God na makaka-inspire sa mga nakikinig. Ngayon po tatawagan natin si Brother Albert para sa summary po ng ating mga isinyer sa araw na ito. Magandang araw sa inyo mga minamahal na magulang at kapatid. Magandang hapon dito sa mga kapatid sa UK at magandang gabi naman diyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos na sa kabila ng ako'y sinisipon ay patuloy na ako'y binibigyan ng pagkakataon na makapagsalita sa inyo at makapagbahagi ng mga salita ng Diyos. Ako'y nagagalak dahil nagkakaroon kayo ng pagnanasa na maunawaan ang mga salita ng Diyos na sabi nga ni Sister Shirley ay itong pagkauhaw sa mga turo o sa righteousness ay makapagbibigay sa atin ng malaking pagbabago sa ating buhay at kapayapaan sa ating buhay. Yung righteousness puro na binabanggit ay yun yung mga salita ng Diyos. Pero babasahin po natin yung sharing ni Sister Merlin na napakaganda rin po yung tungkol sa puno ng ubas. John chapter 15 from verse 1 to 7. Akin po itinuloy ng 7 ang mga talata. Pakilagay mo nga sa screen, Kobe, at pakibasa mo. John chapter 15 verses 1 to 7. I am the true vine, and my Father is the vine dresser.
Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and that will be done for you. So, yan po mga kapatid, ang binahagi ni Sister Merly sa atin tungkol sa salita ng Diyos. At napakaganda po ang aral na ibinahagi sa atin ng kapatid na kailangan tayo manatili sa ating Panginoon Jesucristo. Pakilagay mo nga uli yung mga verse, Kobe. Babasahin ko uli. I am the true vine and my Father is the vine dresser. Ang tunay na puno ng ubat, sabi ng ating Panginoon, ay siya. At ang kanyang ama ang nagpo-pruning, kumbaga sa kwan siya nagpo-pruning ng sanga. Paano ang paraan ng Diyos na tayo ay pino-pruning niya? Ilagay mo nga sa Tagalog, Kobe, yan. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama magsasaka. Yung magsasaka rito, siyempre trabaho niya yung i-pruning yung kanyang mga itinanim. Ay sa paano ba tayo pino-pruning ng Panginoon? Sa verse 2, ilagay mo nga ako, tuloy-tuloy. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ito nga po ang pruning ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ay ano po ba ang ginagamit niyang pampruning o panglinis sa mga sanga? Sa verse 3, ilagay mo, Kobe. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. So ang panglinis po pala, paghahambing ng ating Panginoon Jesucristo sa ating Ama sa Langit, siya ang magsasaka. Siya ang nagpo-pruning sa atin. Ang ginagamit pala niya na panglinis at pamproning sa sanga ng ubas na walang iba kundi tayo ay yung palang kanyang mga salita. Kaya ang sabi niya rito, kayo'y malilinis na. Kasi ang kausap niya rito, mga alagad niya Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Ito'y nagpapatunay at sumasang-ayon ito sa iba pang mga paliwanag sa Biblia na talagang ang salita ng Diyos is very powerful. Nakapagbabago ito ng ating isip, ng ating puso. Yung panloob na bahagi ng ating pagkatao, yan po ang nililinis ng mga salita ng Diyos. Kaya yung panglinis pala ng Diyos sa mga sanga ng ubas ay yung kanyang salita. Pero para ikaw ay maproning ng magsasaka o ng Diyos Ama sa iyong at ikaw ay maging malinis na sanga, dapat ikaw laging nakakapit sa puno. At ang punong binabanggit dito sa verse 1 ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, kung ikaw ay nakakapit na sa puno, hindi ka isang patay na sanga. Buhay na sanga ka kasi nakakapit ka sa puno. Kasi pag hindi ka nakakapit sa puno, ikaw ay patay na sanga. At marami sa ating kapanahunan ngayon patay na sanga Bakit?
ay sa halip na nakakapit sa Panginoon Jesucristo, nakakapit sa iba't ibang uri ng mga bisyo na siyang nagpapasama sa buhay ng tao. Kaya mga patay na sanga eh. Ngayon, para maging isang buhay na sanga, kagaya ng mga apostoles, mga buhay na sanga yan, lagi silang nakakapit sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya ang number 1 na dapat nating gawain ay kumapit ka sa sanga. Isuko mo yung iyong sarili sapagkat ang pinakapuno ay si Kristo, kailangang isurrender mo iyong sarili sa Kanya. O isurrender mo sa Diyos ang iyong buhay. Yan ang first step na gagawin mo para ikaw ay nakakapit sa puno ng ubas na walang iba kundi ating Panginoon Jesucristo. At ngayon, kung ikay nakakapit na sa puno, ikaw ngayon buhay na sanga na. Hindi ka napatay. Ngayon, habang ikaw ay nakakapit, ipoproning ka naman ng Diyos. Sa anong paraan at ano ang kanyang pamproning? Yung kanyang mga salita. Kaya sabi sa verse 3, nilinis na kayo ng mga salitang aking sinalita sa inyo. So yung palang salita ng Diyos, yun ang panlinis ng Ama. Yun din ang pamproning niya doon sa mga sanga na para lalong mamunga, ipoproning niya. Kasi alam din niyo mga kapatid, kung tayo naman ay may kaunting kaalaman sa pagsasaka, kapag kang isang halaman ay gusto mong maraming bunga, ipoproning mo. Kagaya po ng puno ng kape, nung araw, meron kami mga alagang kape, para daw mamunga ng marami, ipoproning mo. Ano ibig sabihin? Yung mga sanga na hindi naman mahalaga, inaalis-alis na yon. Inaalis-alis yon ng salita ng Diyos o yung ng pamproning kung ikaw ay magsasaka. Sa ating buhay, marami pong dapat na alisin na mga hindi importanteng sanga. Habang tayo nakakapit sa puno at tayo'y buhay, ipoproning tayo ng salita ng Diyos. Ano yung mga inaalis na hindi naman mahalagang sanga? Yung iyong pagchichismis, yung iyong pambababae, yung iyong pagsusugal, yung iyong pag-iisip ng masama, yung iyong pagiging magagalitin, yung iyong laging pag-iisip ng negatibo sa iyong kapwa. Napakarami pong sanga na ang lahat pong yan kayang-kayang alisin ng mga salita ng Diyos. Kung ikaw ay tunay na nakakapit sa puno ng ubas. Kasi ang pinoproning lang po ng Ama, yun nakakapit sa puno ng ubas. Kung hindi ka naman nakakapit sa puno ng ubas, ay paano ka naman maipoproning ng Ama? Ay hindi ka naman nakakapit sa puno. Kaya ang first step na dapat natin gawin as a Christian ay kumapit ka sa puno ng ubas. Para ngayon, ang Ama na siyang magsasaka, may karapatan na iproning ka. May kapangyarihan na iproning ka. Merong power para linisin yung iyong mga sangang hindi kalugod-lugod. At kapag naalis na yung mga hadlang na ito, yung mga sangang ito na hindi ka nais-nais sa sanga, mamumunga ng sagana ngayon itong sanga. Yan po kasi karanasan ko pagka pinoproning ko yung puno ng kape, ay sa panahon ng tagbungahan, napakarami pong mga bunga ang ibinibigay nito. Kaya yung mga magsasaka, naghahambing po kasi ang ating Panginoon Jesucristo ng mga parabola na may kaugnayan sa ating pang-araw-araw na ginagawa sa ating buhay. Naghahambing siya ng mga istorya tungkol sa isang magsasaka at ito nga po ay isang parabola ng Panginoon na siyang tunay na puno ng ubas na ang Ama natin sa langit, siya ang magsasaka at nililinis ng ating Ama sa langit yung lahat ng mga hindi kalugod-lugod sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So yung salita po ng Diyos na yun,
Yun ang ipinagmamalaki ng ating kapatid na si Sister Shirley na siya'y uhaw sa righteousness. Yun po yung aral ng Diyos na sinabi nga ng ating kapatid na minamahal na nagpabago ng kanyang buhay. Maraming himala siyang tinanggap sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun din po ang pamproning ng Ama sa ating buhay. Kaya kung nais po natin na talagang tayo malinis ng kanyang mga salita ng Diyos, kailangan first step, kakapit tayo sa tunay na puno ng ubas. Ay baka po naman ang makapitan nating puno ng ubas. Yung puno po ng ubas na binabanggit dito, si Jesus. Ay nagsasalita nga po si Jesus, kaya ang sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Itinuturo ng ating Panginoon Jesucristo na siya ang tunay na puno ng ubas. Ay baka naman ang makapitan nating Kristo ay hindi yung totoong Kristo. Na maaaring nagsasabi rin siya na siya ang puno ng ubas. Kasi marami po sa ating kapanahunan ngayon nagsasabing siya ang Kristo. Siya ang bumalik na ang Kristo. Kaya sinasabi nila sila ang Kristo. Kasi po, meron pong mga fake na Christ na binabanggit sa Biblia. Kaya dapat tayo po ay maging maingat. Baka yung ating nakapitang puno ng ubas ay hindi yung tunay na Kristong nakalagay sa Biblia. Baka ang makapitan nating Jesus ay hindi yung nakasulat sa Biblia at yung Jesus na nagsasabing sila ang Jesus. Kasi marami pong may fake na Jesus at meron ding fake na mga propeta sa ating kapanahunan na binabanggit ang Biblia. Kaya ating sisiyasatin, baka nakapitan nating puno na si Jesus ay yung Jesus na fake na Jesus. Ay mahirap po yun. Kaya sa Biblia po, merong mga binabanggit ditong mga fake na Jesus eh. Dito po sa aklat ng ang sabi po rito sa aklat ng 2 Corinthians chapter 11 verse 4, ito po sinasabi. Kaya nabanggit ko nga po sa inyo, merong mga fake na Jesus eh. Pakibasa mo, Kobe. 2 Corinthians chapter 11 verse 4. For if someone comes and proclaims another Jesus than the one we proclaimed, or if you receive a different spirit from the one you received, or if you accept a different gospel from the one you accepted, you put up with it really and you put up Ayan, with yan it po ang readily enough. sinasabi. For if someone comes and proclaim another Jesus, kasi po meron pong mga another Jesus na binabanggit eh. Pero ang ating pong kakapitan doon sa tunay na puno ng ubas, yung Jesus na nasa Biblia, hindi po yung Jesus na nagpuproclaim na sila ang Jesus kasi fake po yun. Baka doon tayo kumapit, ay mali po yun. Doon tayo kakapit sa Jesus na ipinoproclaim ng banal na kasulatan. For if someone comes and proclaim another Jesus than the one we proclaim, or if you receive a different spirit from the one you receive, or if you accept a different gospel from the one you accepted, kasi meron din pong different gospel. Hindi naman binabanggit na talagang different gospel doon sa ibang talata ng Biblia, kundi kanilang binabago ang salita ng Diyos. Basahin nga natin sa Galatia chapter 1 verse 5, 6, 7. Pakibasa mo ako, Kobe. Galatia chapter 1. Pakibasa mo nga. Simulan mo sa 6 kaya.
I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. So, yung pong binabanggit ditong another gospel, hindi naman talagang iba nga, kundi dinidistort yung kahulugan ng gospel ni Kristo. Anong ibig sabihin ng dinidistort? Binabago nila yung tunay na kahulugan ng salita ng Diyos. Nagdadagdag sila o nagbabawas sa salita ng Diyos. Bawal po yung kasi sa Biblia yung magbawas. Kaya kung ano yung nakasulat, yun lang. Doon lang tayo, yun lang ang ating ituturo at yun ang ating panghahawakan. Ngayon, naipakita ko na sa inyo, meron palang ibang Jesus na maaring nangangaral na ibang Jesus. Marami po kasing Jesus sa ating kapanahunan. Merong Jesus na tao sa ating kapanahunan na ipinoproclaim niya na siya'y Jesus, na siya may hawak ng kaluluwa ng lahat ng tao, na hindi ka makakarating sa Ama kung hindi ka dadaan sa Kanya. Yun po ay fake na Jesus. Ang talagang totoong Jesus ay yung nakalagay sa Biblia na nagsabing, ako ang puno ng ubas at kayo mga sanga. Hindi kayo makapamumunga ng mabuti kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya nga, doon sa kay Sister Merlin na sharing, napakaganda yon. Dapat lagi tayong nakakapit sa puno. At ang puno po yon ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, mga kapatid, paano tayo ipoproning talaga ng Diyos? Ano ba yung para talagang maalis yung mga hindi ka nais-nais? Tayo'y sanga. Sabi nga sa Biblia, kayo'y mga sanga. Kung tayo ay sanga at nakakapit tayo kay Kristo, paano tayo lilinisin ng kanyang mga salita? Ano ang way ng pag-proning sa atin ng Panginoon? Ilagay natin doon sa chapter 15, verse 7 ng John. Ilagay mo nga, Kobe. John chapter 15, verse 7 na tayo. Pakibasa mo nga. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. So yung pala ang ibig sabihin upang tayo'y talagang maproning ng salita ng Diyos. If you abide in me, kung tayo'y nananatili sa ating Panginoon Jesucristo. At ang pangalawang napakahalagang pananatilian din natin, and my words abide in you. Kung nananatili sa inyo ang aking mga salita, yan po pala ang kanyang way ng pagpuproning. Manatili tayo kay Jesus, manatili rin tayo sa kanyang mga turo at aral. At kapag ikaw ay nanatili, ibig sabihin, ayon ka sa kanyang mga turo at aral, tanggap mo ang kanyang mga turo at aral, walang kabalabalakid sa iyong panalangin. Kaya ang sabi rito, ask whatever you wish and it will be done for you. So napakahalaga ang pananatili sa tunay na puno ng ubas na walang iba kundi kay Jesus. Kaya nga dapat tayo ay laging nakakapit sa ating Panginoon Jesucristo. Kasi ang sabi niya, sa verse 5 nga, ilagay mo, Kobe. Bakibasa mo nga, Kobe. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Yan ang napakahalaga, my dear brothers and sisters. Kung hiwalay ka sa ating Panginoong Jesucristo, ay hindi ka mapuproning. Walang tumpak at
tamang pamamaraan para mabagong isang tao kapag hiwalay ka sa ating Panginoon Jesucristo at hiwalay ka sa kanyang mga aral. Kaya ang sabi rito, for apart from me, you can do nothing. Upang magkaroon ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, kailangan lalapit ka sa Diyos. Isusuko mo ang iyong sarili sa Diyos. At habang ikaw ay nakasuko sa kapangyarihan ng Diyos, ipoproning ka ng Diyos, tanggapin mo naman ang kanyang mga salita, manatili ka sa kanyang mga salita. Unti-unti aalisin niya ang pagiging chismosa mo, aalisin niya ang pagiging babaero mo, aalisin niya ang pagiging magagalitin mo, aalisin niya ang pagiging barumbado mo, aalisin niya kung ikaw ay anak ang pagiging pasagot-sagot sa iyong mga magulang. Mababago ka ng mga salita ng Diyos, pero yung first step, huwag mong kaliligtaan. Lagi kang nakakapit sa tunay na puno ng ubas. Kasi kung hindi ka nakakapit, hindi ka kayang baguhin, hindi ka mababago. Pero pag ikaw ay nakakapit, binibigyan mo ng karapatan si Jesus na baguhin ang buhay mo through His gospel, through the righteousness of God. Kaya magkakaroon ka ng malaking blessing sa iyong buhay kapag ka ikaw ay nanatili sa ating Panginoon Jesucristo na tunay na puno ng ubas at nanatili ang kanyang mga salita sa iyo. Balik natin uli sa verse 7, Kobe. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Kaya kanina nung nagsishare Sister Shirley, ang sabi niya, binasa niya yung Matthew 5:6 ba yun? Yung mapapalad ang nagugutom sa katuwiran. Who thirsts in righteousness o nauuhaw. Ayan, blessed, ayun, are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Yun po'y katumbas noong John 15:7. Katumbas din po yun nun. Halos nagkakahawig. Dahil if you abide in me, yun po yung righteousness, ang ating Panginoon Jesucristo, and my words abide in you, yung words po ng ating Panginoon Jesucristo, yun po ang righteousness. At isasatisfy ka niya rito. Ask whatever you wish, and it will be done for you. So yun po ang pinaka mensahe na ibinibigay sa bawat isa sa atin, na nakikita po natin dito ang kabutihan ng Diyos na ninanais niya na tayo ay talagang maging mabuting tao, at sa ating pagsunod sa kanyang banal na kalooban, kung ikaw ay sumusuko sa kanya at tinatanggap mo siya, ikaw ay kumakapit sa tunay na puno ng ubas, nananatili ka sa kanyang mga aral, kahit na masakit ito, itinutuwid ka, tinatanggap mo ang kanyang mga salita at nananatili ka doon sa iyong pagbabagong buhay, isasatisfy niya yung iyong lahat ng pangangailangan. Kasi humiling ka man at hindi, habang sinusunod mo ang kanyang banal na kalooban, mayroong pagpapala sa pagsunod sa kanyang kalooban. Pinahihiling ka, at kahit hindi ka humiling, kung minsan ibinibigay sa iyo ng Diyos yun. Basta ikaw ay mauhaw at magutom sa kanyang mga banal na salita. Yan po yung mga salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng napakalaking pag-asa sa ating buhay. Basahin nga natin sa aklat ng Efeso, chapter 3 verse 20.
Ito po sinasabi. Pakibasa mo, Kobe. Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. So ang sabi po rito, now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, or according to the power of work within us. According to the power at work within us. Habang sinusunod mo ang salita ng Diyos, habang pinakikinggan mo ang salita ng Diyos, nananatili ka sa salita ng Diyos, gumagawa ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong kaibuturan ng pagkatao. Ang sabi rito sa itaas, now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think. Higit pa nga sa ating naiisip o higit pa sa ating kayang hilingin ay ibibigay ng Diyos doon sa mga taong ang kapangyarihan ng kanyang salita ay gumagawa sa kanyang pagkatao. So kapag nananatili pala tayo sa salita ng Diyos, yun ang power ng Diyos. Yung kanyang gospel, power po yun ng Diyos na gumagawa sa kaibuturan ng ating pagkatao. Binabago yung ating inner self. Madamot, yung kadamutan, pag-iisip na masama, binabago yan ng salita ng Diyos. At habang kumikilos ang kanyang mga salita sa iyong isip at sa kaibuturan ng iyong puso, ay higit pa sa iyong kayang hilingin at isipin ang ipagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. So huwag kayong magsasawang gumawa ng mabuti at manatili sa kanyang mga aral. Kasi tapat ang Diyos na nangako. Hindi siya mangangako ng hindi niya ginagawa, my dear brothers and sisters. At kapag sinabi ng banal na kasulatan, yan po ay may kapangyarihan sa ating buhay. Mapapansin ninyo, ako po sa aking buhay, sa aking edad na ito ay ang aking pong isipan, simple lang. Hindi naman, kung minsan nasagay sa isipan ko rin yung ibang mga pangarap ko sa buhay. Pero sa akin, sa bandang huli, ang aking sinasabi na lang, ay bahala ka na po sa akin, basta ang aking susundin na lang kung ano yung tungkulin na ipinagkaloob mo sa akin, ay matupad ko sa iyong tulong sa pagbabahagi ng iyong mga banal na salita. Yung mga bagay na material, bahala ka na po, Panginoon. Mga bagay na pisikal na kung mayroong mga naramdaman sa katawan, bahala ka na po, Panginoon, sa lahat ng aming pangangailangan. Hindi puro nakapokus ang aking isipan. Pero habang ang salita ng Diyos ay kumikilos at may nagkakaroon ng kapangyarihan sa aking buhay, abay, ang Diyos po kahit hindi po ako humiling ay kumikilos at gumagawa ng lahat ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng aking kaisipan. Ang unang dapat po nating isipin at gawin, pasakop tayo sa Diyos. Kapag tayo sakop na, tayo ay maging bukas sa pagtutuwid ng salita ng Diyos sa ating buhay, yung mga bagay na gusto niyang alisin, maalis niya, at tayo na may magpakumbaba. O basahin natin para tayo talaga yung first step mapapunta sa atin. Doon sa aklat ng James, chapter 4, verse 7, ito po sinasabi. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Verse 8, pakituloy mo, Kobe. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kailangan tayo submit therefore to God. Dapat tayo pasakop sa Diyos. That is the first step. Draw near to God,
and He will draw near to you. Lumapit ka sa Diyos at siya'y lalapit sa iyo. Tayo po'y unang hahakbang ng paglapit sa Kanya. Alisin natin yung ating kataasan sa ating puso. Kasi habang yung yabang at kataasan ay nasa ating puso, hindi ka makakalapit sa Diyos. Kaya dapat po yung kataasan natin, alisin natin, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos, kumapit tayo sa Kanya, at tayo ay nakadugtong sa tunay na puno ng ubas na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo, handang-handa na tanggapin ang kanyang mga aral. Kasi po, ang kahalagahan ng nakakapit sa Diyos, wala naman tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. Kaya nga po, kapag tayo malayo sa Diyos, walang pag-asang mabago ang ating buhay. Kasi yung salita po ng Diyos, yun po ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Basahin natin sa Romans chapter 1 verse 16. Ito po sinasabi. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. At sabi po rito, for I am not ashamed of the gospel. Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Bakit? For it is the power of God for salvation to everyone who believes. Dahil ito ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Yung pong gospel, kapangyarihan po yun ng Diyos sa anong paraan? Sa ikaliligtas natin. Kasi lahat ng katuruan ng gospel, iisa po ang destinasyon. Ang itinuturo nito yung salvation o yung kaligtasan. Kaya kung tayo po ay nagnanais ng kaligtasan, ang salvation pong binabanggit dito, kaligtasan ng ating kaluluwa, kaligtasan din ng ating buhay sa daigdig na ito. Dala po naman kasi nito yung physical at spiritual sa ating buhay. For I am not ashamed of the gospel. Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isa na sumasampalataya. Kaya it is the only way to salvation, my dear brothers and sisters. At iyan yung salita na dapat na manatili sa bawat isa sa atin upang makamit natin ang kaligtasang iniaalok sa atin ng Panginoon. Manatili ang ating Panginoon Jesucristo sa bawat isa sa atin at manatili rin ang kanyang mga salita. Tayo po lahat patungo sa salvation at lahat ng mga material things na ating mga inaasam-asam, bahala po ang Diyos doon, my dear brothers and sisters. Basta kumapit ka, manatili ka sa iyong kinakapitang si Jesus, hindi yung fake na Jesus, sapagkat marami pong nagsasabing, akong Kristo. Marami po yan. Basahin nga natin sa aklat ng Matthew chapter 24. Simulan natin sa 4 kaya. Matthew 24 verse 4 and 5. Ayan nga, verse 4 and 5. And Jesus answered them, See that no one leads you astray. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will lead many astray. So napakalinaw po ng sinasabi ng Biblia na may mga Kristong ang darating And Jesus answered them, See that no one leads you astray. Huwag kayong mailigaw. Ha? Lead you astray. Huwag kayong mailigaw. Bakit? Sa verse 5, For many will come in my name. Kasi marami pong darating na mag-claim sa kanyang pangalan, saying, I am the Christ, and they will lead many astray. Sasabihin nila, ako ang Kristo, pero magliligaw lamang pala sila.
So my dear brothers and sisters, ang ating Kristo na ating pinapahayag dito, yung Kristo na sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi po yung Kristo na may mga nagke-claim na sila si Kristo, hindi po yon. Yung Christ na nasa sa Biblia, na bugtong na anak ng kataas-taasang Diyos, na mula pa sa walang hanggan ay ipinanganak na ng Diyos Ama sa langit. Yun po yung Kristo na ating ipinapahayag dito sa Church of God in Christ Jesus. Although, sabi nga ng ating Panginoon Jesucristo, maraming magke-claim na sila'y si Kristo at sasabihin nila, ako ang Kristo, at maraming maililigaw. Napakarami pong naililigaw. Katunayan po, tayo rito sabihin natin, apat-apat na piraso tayong miyembro dito sa gawain, o 5 o 6. Sa kanila po, milyon o libo. 6,000, 5,000, tayo ihahambing natin dito sa ating gawain. 6 na tao tayo rito. Pero hindi po tayo itinadhala ng Diyos para magligaw. Kung ano yung nakasulat sa banal na kasulatan, yun ang dapat nating sundin. Wala po tayo ritong involved na pera. Kasi wala po naman pera. Yung pera nyo, pera ninyo lang yon. Wala pong pakialam ang gawain sa inyong pera. Kung meron man kayong isinishare, yun ay sa charity at hindi po naman sa bulsa kung napunta yon. Wala tayong ikapo sa gawain ito sapagkat nasa panahong Kristiyano, hindi na po tayo pinapayagan ng Diyos na kumuha ng ikapo. Natapos na po yung panahon ni na Moises na kung saan utos ng Diyos ang ikapo. Sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, hindi na po utos ang ikapo. Ang utos ni Kristo, magbigay ayon sa ipinasya ng inyong puso. Wala po tayong pondo sa gawain ito kasi hindi pa po makapagpasya ang ating puso. Kaya wala po tayong pondo sa gawain ito. Ang ating lang nagiging pondo rito ay yun sa charity. Na yun po naman ay pagka-share ng bawat isa ay doon na kaagad yung pupunta sa ating mga charity. Hindi na po natin iniingatan ng pera sa loob ng gawain. Kaya ito po ang gawaing kakaunti ang tao, pinakakulelat na grupo, at pinaka walang perang grupo. Wala namang involved na pera dito sa gawain. At ako po'y dumadalangin sa Diyos na kayo, aanim na lang tayo. Wag na po naman sanang mabawasan pa dahil sa ating hindi tamang pag-uugali. Pakaingatan na natin ang mga salita ng Diyos. Magbait na tayo. Kung tayo ay pabigla-bigla ng ating mga salita, ay mag-isip muna tayo bago tayo magsalita. At kung meron kang tampo sa isang tao, mag-isip ka muna bago mo siya tawagan. At ang iyon dapat na isa-isip ay kung ano yung sinasabi ni Kristo sa ating isipan. Bago ka umangat ng telepono at kausapin mo iyong kapwa, tandaan mo, ikaw ay ambasador ni Kristo. Dapat ang imahen, ang pagkatao at ang pag-uugali ni Kristo ang makita sa iyong pagkatao. Lalo na kapag ikaw'y nakikipag-usap sa telepono at nakikipag-ugnay ka sa mga kapatiran. Ang utos ng Diyos sa isang kapatiran na masyadong mainitin ang ulo, layuan. Hindi ang pinalalayuan na yung maiinitin ang ulo sa labas. Ang pinalalayuan ng Diyos, yung itinuturing na kapatid na hindi naman sumusunod sa kalooban ng Diyos. Lagi ninyong tatandaan, sayang ang ating pag-attend sa gawain ito kung tayo'y aakto ng hiwalay sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay kapangyarihan ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos ay dapat na makita sa ating pagkatao bilang mga sanga ng tunay
na puno ng ubas na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So my dear brothers and sisters, yan po yung sharing ni Sister Merly. Ito namang kay Sister Libay ay yung laging magpasalamat sa Panginoon. Sa aklat ng 1 Chronicle chapter 16 verse 34, ang sabi po rito, pakilagay mo ako, Bi. 1 Chronicle chapter 16 verse 34. Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. So, lagi raw tayo maging magpagpasalamat sa Diyos. Tayo ba, pag tayo nagdadasal, isinasama rin ba natin yung ating pasasalamat sa Diyos? Dito sa verse na ito, nakapaloob na rito kung bakit ka dapat magpasalamat sa Diyos. Lalabas kung hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos, ay wala kang utang na loob. Tayo nga sa mga magulang natin dito sa lupa, pag ikay sumagot-sagot sa mga magulang mo, parang wala kang utang na loob. Alam naman nyo, utang na loob, hindi nababayaran yan. Yung utang sa bangko nababayaran dahil may presyo yun. Yung utang na loob, wala namang presyo yun Kaya hindi mo yun mababayaran. At ganun ang utang natin sa ating mga magulang. Utang na loob, walang kapantay na halaga yun. Hindi kagaya ng utang natin sa bangko. Dito nga lalabas din tayo walang utang na loob kung hindi tayo matututong magpasalamat. Bakit? Nandito rin sa loob ng talatang ito kung bakit ka dapat na maging mapagpasalamat Ang sabi po rito, give thanks to the Lord. Bakit ka dapat na magpasalamat? For He is good. Yun ang dahilan kung bakit ka dapat na magpasalamat. Napakabuti niya. Kung wala ang Diyos, patay ka Kasi siya may hawak ng hininga ng ating buhay. Yung bang buhay ka, hindi ka dapat magpasalamat? Napakarami nga, gusto pang mabuhay namatay na pero ikaw, nananatiling buhay, hindi ba dapat ikaw magpasalamat? Bakit? Dahil sa kanyang walang hanggang kabutihan. At isa pang dahilan kung bakit tayo maging mapagpasalamat, yung kanyang walang sawang pagmamahal sa atin, kapatid. Pero kung minsan tayo lumalabas, walang utang na loob, ni hindi man lang tayo makabigkat ng pagpapasalamat sa Diyos na tayo nagising tayong buhay, ang ating kalusugan ay napakaayos, hindi tayo mapagpasalamat sa Kanya. Lumalabas, wala tayong utang na loob sa Diyos. Ito mismong verse na ito, nandito lahat ang dahilan kung bakit tayo dapat na maging mapagpasalamat. Mula ng sanggol ka hanggang sa kasalukuyang may kaliskis ng iyong mga paa, hindi siya tumitigil ng pagmamahal sa iyo. Tayo kuminsan nakakalimot pa sa Kanya Pero ang Diyos kailanman, hindi siya nakakalimot. Mula ngayon, nasa tiyang ka pa nga ng iyong ina, mahal ka na ng Diyos Kasi kung hindi ka niya mahal, di ka na niya pahintulutang sumilang sa daigdig na ito. So my dear brothers and sisters, huwag ninyong kalilimutan ang pagpapasalamat sa Diyos dahil siya'y napakabuti. Ano ba ang kabutihan? Yun na lang ang ebanghelyo ng Diyos. Ang sabi, yung mga kautusan ay matuwid, banal at mabuti. Yung kanyang mga kautusan, dapat pagpasalamat na natin yun Dahil yun ang way to salvation. Yun ang way to salvation. Kaya pagkagising natin, yung mga simpleng bagay na lang na ating pagkagising natin, tayo ay malakas, tayo ay nagising pa ng umaga. Kabutihan yun ng Diyos Yung ikaw sa buong maghapon, kahit na may problema ka, nakakasalubong ka ng problema, ay nananatiling ikaw ay buhay, meron kang mga malulusog at magagandang mga anak,
mabubuting mga anak, mabubuting mga kaibigan, may gawain na inaatinan ka, na itinuturo ang salita ng Diyos. Yung mga bagay na dapat na ipagpasalamat. Na ang ibig sabihin, ang Diyos, kung bagaman tayo kung minsan nakakalimot sa Kanya, yung Kanyang kabutihan at ang Kanyang pag-ibig, hindi nawawala yon kahit kailanman. Yung Kanyang pag-ibig. So my dear brothers and sisters, mahalaga po yun. So, ngayon, basahin natin sa aklat ng Efeso chapter 5 verse 20. Efeso nga ba yun? Efeso. Pakibasa mo ako, Kobe. Giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ay, kamukhang-kamukha ito noong First Chronicle chapter, ano yun? Chapter 16 verse 34. Kamukhang-kamukha rin to eh. Oh. Na kayo'y give thanks to the Lord for He doon nga sa Ephesians chapter 5 verse 20. Give thanks always and for everything to God. Alam po ninyo mga kapatid, yung lahat ng bagay dapat natin ipagpasalamat. Kahit nga yung mga problema, negative man o positive, na dumaan sa iyong buhay sa maghapon, ipagpasalamat mo. Bakit? Kasi yung negative at positive, ginagamit yun ng Diyos para ikaw mapabuti sa hinaharap. Kung ikaw ay nakakapit sa tunay na puno ng ubas, negative at positive, gagamitin niya para ikaw ay maging mabuting tao. Ang sabi rito, giving thanks always and for everything to God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Everything. For everything. Maging negative, positive, pagpasalamat mo. Bakit? Basahin natin sa 8:28 ng Roma. Bakit kahit positive at negative, dapat natin ipagpasalamat? Romans Kapitulo 8, versikulo 28. Pakibasa mo ako, Kobe. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Oh. And we know that for those who love God, kung talagang tunay na mahal mo ang Diyos, nakakapit ka sa puno ng ubas, all things work together for good. Ma-negative, ma-positive, these all things will work together for your good. Kaya yung mga negative, nagtuturo din yon sa ating buhay. Parang paglalaro. Kung minsan ikaw ay nananalo, sometimes you win. And sometimes ang talo, ang tamang hindi sometimes you lose. Sometimes you learn. Pag natalo ka, pagtuturo din sa iyo yun. Pag nanalo ka, yun ay tagumpay sa iyo. Pero pag natalo ka, tinuturuan ka ng Diyos na lalo kang maging masikap para ikaw sa susunod manalo ka na. Doon sa ating mga problemang nakakasalamuha sa araw-araw, yung mga negative nagtuturo yon. Na ibig sabihin? Yung mga bagay na hindi mo dapat gawin, huwag mo nang gagawin. Para yung negative na yon, nagtuturo yun sa atin para tayo dalahin sa pagiging positive. Kaya negative at positive, tinuturuan tayo ng Diyos para sa ating ikabubuti. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Ay doon sa Colossians chapter 3 verse 17, pakilagay mo naman, Kobe. .
Colossians chapter 3, verse 17. And whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Ito rin, napakaganda rin to. Ang sabi po rito sa Colossians chapter 3 verse 17, and whatever you do, anuman ang iyong ginagawa, in word or in deed, lagi sa pagsasalita at sa iyong ginagawa, do everything in the name of the Lord Jesus. Ano ibig sabihin ng do everything in the name of the Lord Jesus? Do everything in the name of the Lord Jesus. Ang ibig sabihin noon, dapat yung iyong gagawain, yung iyong sasalitain, ayon sa kalooban ni Kristo, ayon sa aral. Yung ibig sabihin ng in the name, according to the teaching of Christ, according to the command of our Lord Jesus Christ. Yung in the name, it denotes ng kanyang mga aral, ng kanyang mga katuruan. Kapag ginagawa mo isang bagay in the name of Christ, ayon sa aral ni Kristo ang iyong dapat na gawain. So whatever you do, in word or in deed, do everything in the name. Ano man ang iyong ginagawa, salita man o pagkilos, gawain mo sa pangalan, sa aral, sa turo ng ating Panginoong Hesukristo. At ang huli rito, giving thanks to God the Father through Him. Lagi tayo maging mapagpasalamat kay Kristo na tayo ay tinuturuan niya. Kumikilos tayo, nag-iisip tayo, nagsasalita tayo, gumagawa tayo ng ayon sa kalooban ni Kristo. At dahil dito, magpasalamat tayo sa Diyos Ama natin sa langit. Huwag nating kalilimutan in the name, ayon sa pangalan ni Kristo, ayon sa turo ni Kristo, ayon sa aral ni Kristo. Whatever you do, in word or in deed. Malinaw yun, my dear brothers and sisters, na bago ka magsalita, iisipin mo kung ito'y ayon sa kalooban ni Kristo. Bago ka gumawa, ito bang gagawin ko ito? Magnanakaw ba? Ay salungat ito sa aral ni Kristo, hindi ko gagawain ito. O parang gusto kong ikwento ang buhay ng aking kapitbahay. Ayon ba ito sa kalooban ng Diyos? Hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos. Do everything in the name of the Lord Jesus. Do everything according to aral turo ni Kristo, my dear brothers and sisters. At kung sinusunod natin ang bagay na yan, tayo'y magiging mapagpasalamat sa Diyos dahil sa kabutihang ginagawa niya sa ating buhay. So my dear brothers and sisters, maganda rin yung sabi ni yung sharing ni Brother Randy, ano yung Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first his kingdom and righteousness, and everything shall be added unto you. Alam po ninyo, yung righteousness, aral po yun ng Diyos. Yung kanyang paghahari, kung tinatanggap mo si Kristo bilang hari, yun nga, nakakapasok ka sa kanyang kaharian. Yung kingdom ay yun din po. May mga nakapaloob sa kagaya po nung halimbawa, kay mag-a-apply ng British citizenship. Merong mga requirement na dapat nating isubmit para tayo ay ma-qualify sa United Kingdom. Ganon din po sa kay Kristo. Yung seek ye first his kingdom and righteousness, tayo po ay nakakabahagi ng kanyang kingdom sa pamamagitan ng pagsunod sa mga nire-required ni Kristo sa ating buhay.
kung tayo po'y umaayon sa requirement ng kanyang righteousness, ang kanyang mga turo at aral, tayo'y karapat-dapat sa kingdom ng Diyos. At habang tayo ay nakakonsentrate sa kanyang kabutihan, sa kanyang righteousness, sa kanyang aral, turo at pagtutuwid sa ating buhay, all these things, kasi may binanggit puro mula verse 25 hanggang 33, yung mga pinagpapapasok natin sa ating isipan. Ano ba ang aking isusuot? Ano bang yung napakaraming bagay na siyang nagiging kabalisahan ng tao sa mundong ito. Kaya inaalis ng Diyos yung kabalisahang yon. Sa halip na mabalisa ka, hanapin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Diyan mo iukol ang iyong isipan. Hindi doon sa mga material na bagay. Kasi yung mga material na bagay, yung magdudulot ng balisa sa bawat isa sa atin. Pag ikaw'y napakayaman, hindi ka mapagkatulog dahil sa sobrang kayamanan. Pag sumobrang kayabangan, hindi ka rin mapagkatulog dahil marami nagagalit sa iyo dahil napakayabang mo. So, alisin natin yung mga bagay na yan. Sa halip na i-concentrate natin dyan, ang ating pag-ukulan ng kaisipan na yung kanyang kingdom and His righteousness, at ito po yung mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi naman dito kay Sister Joy, Ephesians chapter 6 from verse 2 to 4. Pakilagay mo nga, Kobe. Ayan po. Ang sabi po rito sa Efeso 6:2 hanggang 4, pakibasa mo nga, Kobe. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the land. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Alam mo, itong sharing ni Sister Joy, napakaganda ito eh. Kasi dito sa verse 4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Ay paano ang magulang na makapagtuturo at makapagdidisiplina sa kanyang anak kung hindi naman siya nakikinig ng salita ng Diyos? And your family, Sister Joy, is very lucky kasi nakikinig ka ng salita ng Diyos. Matuturuan mo sila, maitutuwid mo sila ayon sa turo ng ating Panginoong Hesukristo. O di kaya, anyayahan mo silang umattend, tuturuan sila ng salita ng Diyos kasi lagi naman tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Pabayaan natin kasi powerful ang salita ng Diyos eh. Ang Ebanghelyo ni Kristo, very powerful eh. Nagpipenetrate yan between soul and spirit according to the Bible. Very, very sharp ang salita ng Diyos. Kaya nga po yung salita ng Diyos, pag binasa mo eh, parang ulan yun eh. Hindi maaari hindi magpapatubo sa lupa ng lahat ng mga binhi sa lupa. Pinatutubo ng ulan. Ganyan din daw ang salita ng Diyos. Basahin natin sa Proverbs chapter 55 verse 10 and 11. Kasi may paghahambing dito eh. Proverbs chapter 55 verse 10 and 11. Pakilagay mo nga, Kobe. Proverbs chapter 55 verse 10, 11 yata yun, Kobe. Pakilagay mo nga. At pakibasa mo na rin. Wala. O babas, wala yun. Proverb, ay, mali pala yung akin na ibigay, Kobe. Sorry ha. Kaya pala wala yun. Ito pala yun. Isaiah pala yun. Kobe, sorry. Isaiah chapter 55 verse 10 and 11. Sorry.
For as the rain and the snow come down from heaven and do not return there, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it. So sa verse 10, ang sabi po rito, for as the rain and the snow, yung ulan at saka snow na bumababa galing sa langit, ay hindi nabalik muli sa langit o sa itaas, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater. So yan po yung nagagawa ng ulan. Talagang pagpatakpan lang ng ulan, kaya makikita nyo kahit na disyerto, pag nabasa ng ulan, minasibul. Yun ang nagagawa ng ulan. Ganun po pala yun. Kaya pala rito sa garden pag kahit na linisin ko at alisin ko yung mga damo, pag nabasa, pumatak ang ulan, naku, sibulan uli yung mga buto sa garden. Kaya tubuan uli ang mga damo. Ganun pala yung nagagawa ng ulan, my dear brothers and sisters. Ngayon, ganyan na nagagawa ng ulan, ganyan din ang salita ng Diyos. Kaya nga po yung salita ng Diyos, powerful Sa verse 11, lagay mo, Kobe. So shall my word be that goes out from my mouth. So ganyan din po, ganyan din daw yung aking mga salita na lumalabas sa aking bibig. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it. Hindi maaring hindi magtatagumpay ang salita ng Diyos kasi wala pong makakapigil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya pag ito'y binabasa ko lagi sa inyo, hindi maaring hindi tatalab. Matalas ito Kaya nga po sina Sister Shirley at ibang mga umaatid sa gawain, nasasabi nila talagang iba ngayon ako kaysa noon. Kasi marami kayong natututunan sa salita ng Diyos at tumatalab at nababago ang inyong pamumuhay, nababago ang inyong maraming bagay na nababago. Bakit? Kasi ang sabi rito, but it shall accomplish that which I purpose. Hindi maaring hindi gagampanan ng salita ng Diyos yung pagkapadala sa kanya ng Diyos. And shall succeed in the thing for which I send it. Talaga hindi maaring hindi magtatagumpay ang salita ng Diyos. Manatili kayo mga kapatid na laging nakikinig dito sa gawain ito. Aywan ko lang paglipas ng ilang pang panahon kung hindi talaga mabago ang ating buhay patungo sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Ngayon, dito naman sa kay Sister, kaya yung pala, yung kay Sister Joy, ganun yun. Kailangan, kagaya ni Sister Joy, nakikinig naman siya. Ngayon, yun naman ngayon ang ituturo niya sa kanyang mga anak na dapat sumunod kayo sa ganitong basahin na nga natin dun sa verse 4, Kobe, Ephesians chapter 6 verse 4, pakilagay mo nga. Ephesians chapter 6 verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Kaya nga sabi ko kanina, paano natin may bring up ang inyong mga anak sa disiplina at instruction ng Diyos kung hindi naman kayo nakikinig at hindi kayo nananatili sa kanyang mga aral at turo. Kaya napakaganda ang kay Sister Joy na nakikita ko talagang tanggap niya ang aral at talagang
Gusto niyang manatili sa turo at aral ng Panginoon. Yan ngayon ang iyong ididisiplina at ituturo naman sa iyong mga anak. Ay paano nga naman isang mga magulang ay makapagtuturot ng disiplina at aral ng Panginoon kung hindi naman siya nakikinig. And lucky for you, Sister Joy, dahil ikaw ay laging uhaw sa salita ng Diyos at ninanais mo na ang Panginoon ay masunod ang kanyang kalooban. Doon naman kay Sister Shirley, Matthew chapter 5 verse 6, ay nabasa rin yan 7. Yan, Matthew chapter 5 verse 6. Nakibasa mo ko. At saka 7. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. So, yan. Basa mo rin 7. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. So, ayan po, my dear brothers and sisters. Blessed are those who hunger. Hunger saan? Sa righteousness. Hunger at uhaw sa righteousness. Mapalad. Bakit mapalad? Dahil sila'y bubusugin. Ay ano ba yung mga bagay na ibubusog? Abay, pag hinanap mo ang kaharian at righteousness ng Panginoon, lahat ng bagay idaragdag niya sa iyo. Kaya may satisfaction yung mga sumusunod, yung mga gutom at uhaw sa salita ng Diyos. May satisfaction yun. Bakit? Ay kasi, ang sabi roon sa Matthew 6:33, seek ye first His kingdom and righteousness, and everything shall be added unto you. Yung added things na yon, doon ka makakaranas ng satisfaction, my dear brothers and sisters. Na pag sinusunod mo pala ang kalooban ng Diyos, hindi ka nakikiapid, magalang ka sa iyong matina, ikaw ay tawag dito, hindi ka lumuluhod at sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, lahat ng mga kautusan ng Diyos, nandyan ang iyong kaisipan, ay isasatisfy ka niya. Bakit? Ay ipagkakaloob niya kahit yung hindi mo hinihiling, bibigay niya sa iyo. At yan po'y karanasan ko sa aking buhay. Balik mo nga uli, Kobe, doon sa blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Yun na lang, makinig kayo na makinig every Sunday. At nasain ninyo na masunod ang kalooban ng Diyos, there is satisfaction. Yung mga pangangailangan natin, yun ang satisfaction na ibinigkakaloob ng Panginoon. Sa verse 7, verse 7 yan. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Alam po ninyo, during the judgment day, ay napakapalad ang merciful. Kasi ang sabi rito, blessed are the merciful. Yung mahabagin, maawain. Isa po yung virtue ng Kristiyano, maging merciful, mahabagin, maawain. Bakit? Bakit kailangan nating tayo maging mahabagit, maawain? Kasi pag ikay maawain sa iyong kapwa, pagdating ng Judgment Day, yung awa mo magliligtas sa iyo, my dear brothers and sisters. James chapter 2 verse 13. Ang sabi rito, James chapter 2 verse 13. Pakibasa mo nga, Kobe. For judgment is without mercy to one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. So napakalinaw ito, my dear brothers and sisters. Tagalogin nga natin, Kobe. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Ay halimbawa, nandun ka na sa harapan ng hukuman ni Kristo. Ay ikaw naman ni napakaraming pagkakataon sa iyong buhay, wala kang awa sa iyong kapwa. Ang sabi rito, sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. During the judgment day, hindi ka rin kaaawaan. Bakit? Hindi ka nahabag, hindi ka naawa sa iyong kapwa. Wala kang awa sa iyong kapwa. Kaya pagdating ng judgment day, aanihin mo yon.
wala ring ipakikitang awa sa iyon, Diyos. Ngayon, ikaw naman ngayon ni maawain. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghukom. Maliligtas ka, kapatid, kapag ikaw ay maawain. Kaya wag niyong ahalsin ang awa. Maging mahabagin kayo, maawain, at syempre pag may awa at mahabagin ka, palatulong ka sa iyong kapwa na hindi naghihintay ng kapalit, sapagkat ang awa ay hindi naghihintay ng kapalit kapag gumagawa ng mabuti sa kanyang awa. Maging maawain tayo kasi ang Diyos ay a merciful God. At kapag tayo ay maawain during the Judgment Day, yan ay daan ng kaligtasan sa panahon ng paghukom. Be merciful because our Father in heaven is merciful. Maawain ang ating Ama sa langit, kaya dapat tayo'y maging maawain din. So my dear brothers and sisters, siguro nakapagbahagi rin ako ng kaunti sa bawat isa sa inyo. Ako nagpapasalamat sa Diyos at dalangin ko na lagi kayong bigyan ng karunungan sa salita ng Diyos upang kayo rin ay maging ilaw at asin sa ating kapwa sa mga sumusubaybay ng gawaing ito at sa lahat ng maaabot ng mga aral na ito ng Panginoon. Naway ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin ngayon at maging sa darating na panahon ng ating buhay. Amen. Ang kabutihan mo, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Panahon, wala kang katulad. 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 Dakailang Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito.
na ipinagkaloob mo, Panginoon, ng iyong mga banal na salita, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng aming kapatid na si Brother Albert, Panginoon. Ganun din po ang aking mga kapatiran sa pananampalataya, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga talinong ipinagkaloob mo sa aming lahat, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, ay lalo pa kami, Panginoon, magkaroon ng magandang kaalaman sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, marami pong salamat, Panginoon. Sa hapong ito, Panginoon, itinataas namin, Panginoon, ang aming gawain, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ang lahat ng mga naririto, Panginoon, ay gamitin mo pa po, Panginoon, sa mga darating na araw, Panginoon. At bigyan mo po, Panginoon, ng maraming katalinuhan ang lahat ng ito, Panginoon. Itinataas ko po, Panginoon, ang mga kapwa namin, Panginoon, na nawa po, Panginoon, ay hipuin mo po, Panginoon, at nang sila'y magkaroon ng kaalaman para sa iyo, Panginoon. Maraming parang salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal at awat habag, Panginoon. Kung ano man po, Panginoon, ang nangyayari sa aming buhay, Panginoon, ay kayo po ang nakakaalam, Panginoon. Dahil alam po namin na kayo ang aming Diyos na walang hanggan. Itinataas ko po, Panginoon, ang may mga karamdaman sa hapong ito, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ay pagkalooban mo po, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon. Ang mga nangangailangan, Panginoon, na mga biyayang nanggagaling sa iyo, Panginoon. Ang mga material na bagay, Panginoon, ay ipagkaloob mo po, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay sila po, Panginoon, ay magising sa katotohanan, Panginoon. Na nawa ang inyong mga katuruan, Panginoon, ay sundin at ang lahat ng mga katotohanan, Panginoon, ay tanggapin nila sa kanilang kalooban, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Panginoon, itinataas ko po ang aming kapatid na si Sister LB, Panginoon, saan man siya naroroon, Panginoon, sa himpapawid na po siya naroroon sa kasalukuyan, ay iyo pong ingatan ang eroplanong sinasakyan niya, Panginoon, at naway makababa ng malwalhati at nang makita niya ang kanyang mga kamag-anakan, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang kanyang pagbabalik at nawa po, Panginoon, ay pahintulutan mong muli mo po ipagkaloob ang kapangyarihan sa lahat, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po ang mga nangyayari ngayon sa mundo, Panginoon. Ang mga namumuno, Panginoon, ay bigyan mo po ng talino upang ang lahat ng ito, Panginoon, ay matapos na, Panginoon, dahil marami pong mga taong kasulti, Panginoon, ang nasasalanta, Panginoon. Kaya, Panginoon, bigyan mo po kami, Panginoon. Ang gawain ito, Panginoon, bigyan mo po ng kapangyarihan sa lahat ng nangyayari sa mundo, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na matapos na ang lahat ng ito upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng malampasan nila, Panginoon, ang kanilang mga paghihirap sa buhay, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang lahat ng mga nasasalanta sa mga kalamidad, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang Pilipinas, Panginoon. Kaya, Panginoon, bigyan mo po ng talino ang mga namumuno, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinutulog ko po ang gawain ito sa iyo na naway magbigay kayo ng kapangyarihan sa lahat ng mga taong itinutulog namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat. At kami po, Panginoon, ay naririto upang kami pagkalooban mo, Panginoon, ng aming mga dalangin, Panginoon, ay nawa, Panginoon, ay iyong pakinggan at alam mo po, Panginoon, na kami patutuong buhay na ito'y nangyayari sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, ay sa iyo po nakalaan, Panginoon. Kaya, Panginoon, marami pong salamat sa iyong awat habag, Panginoon. Ang buo naming pamilya, Panginoon, saan man sila naroroon, Panginoon, ay bendisyonan mo po, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang dinaranas nila sa kasalukuyan, Panginoon, ay iyo pong bigyan ng iyong banal na kapangyarihan, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa lahat ng ito, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ay huwag kayong magsawa sa aming mga paulit-ulit na mga panalangin, Panginoon. Dahil alam po namin na ikaw ay
bibigyan mo kami ng gantimpalang mula sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ito po ang aming samot dalangin na nawa po, Panginoon, ay ito po ang aming dalangin na kaming lahat ay bendisyonan mo sa iyong pangalan. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Mga kapatid, tayo po ay magpasalamat sa lahat ng ating narinig na mga mabuting salita ng Panginoon. Let's all join together to thank the Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all your blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a loud joy, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You take my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a loud shout, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Lord God, at sa inyo po mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong pag-join sa amin today. We welcome Ayura Adriel in the world. Congratulations to Aya and her partner. And ganun din po, salamat po sa kagalingan ng aming mga kapatid. At see you po next week. God bless us all.